Magandang buhay ulit! Ako nga pala si Ate OJ. Ako pa rin palang iyong paboritong kwentuhan, di ba? Naalala niyo ba sa part 1 si Ara puyat pero blooming at si Miko kabado pero persigido. Ngayon, ito na ang moment of truth. Nandito na tayo sa loob ng paborito nilang cafe. Amoy kape, amoy cinnamon, pero mas nangingibabaw ang amoy ng excitement. Nakaupo si Ara sa dulo, malapit sa bintana. 5 minuto na lang bago ang usapan, pero ang lola nyo kanina pa nakatatlong baso ng service water. Bawat tunog ng bell sa pinto, parang tumitigil ang tibok ng puso niya. Sine-check niya ang reflection niya sa screen ng phone niya bawat segundo. Okay, Ara, breathe. Huwag mong ipakita na nanginginig ang kamay mo. Relax lang. Kapag pumasok siya, smile ka lang ng natural. Wait, mukha ba akong asong hinihingal? Lord, bakit ngayon pa ako nakalimot ngumiti? And then it happened. Pumasok ang isang lalaki naka-blue shirt. Medyo gulo ang buhok, pero sakto ang dating. Si Miko. Lumingon siya sa paligid at nung magtama ang mga mata nila Ara, mga bills, parang tumigil ang ikot ng mundo. Nawala ang ingay ng blender, nawala yung usapan ng ibang tao. Sila lang. Ara, hey, pasensya na. Hirapan lang humanap ng parking. Kanina ka pa ba? Miko, hindi naman. I mean, kakarating ko lang. Mga 2 hours? Ay, hindi. I mean, 2 minutes. 2 minutes lang. Nako, Ara. Nabura na ang script. Pero tingnan niyo si Miko, mga bes. Hindi rin siya makatingin ng diretso. Nakatitig siya sa kape niya. Pero yung ngiti niya, abot hanggang tinga. You look really nice today, Ara. I mean, dahil ka naman maayos sa pictures, pero iba pala sa personal, mas totoo. Salamat, Miko. Ikaw din naman. Akala ko sa Instagram lang magaling yung lighting mo. Pero pati pala sa cafe gumagana. Actually, Ara, bago ako bumaba ng kotse, 5 beses akong mag-spray ng pabango at 10 beses kong tumingin sa salamin. Ganun ako excited na makita ka. Ay, ramdam niyo ba yun? Yung excitement na akala mo ikaw lang ang nakakaramdam, pero yung kadate mo pala. Mas matindi pa ba ang kaba? Doon mo ma-realize na hindi ka lang pala viewer sa buhay niya. Importante ka rin pala sa kanya. Habang nag-uumpisa na silang mag-usap, yung kaba, dahan-dahang napapalitan ng komportableng saya. Yung excitement na dati ay puro what ifs, ngayon ay nagiging this is it. Pero teka, ano kayang susunod na mangyayari? May aaminin na ba? O mananatiling silang copymates lang muna? Huwag kayong aalis dahil sa party, tingnan natin kung saan ang tungang kapidate na to. May almost pa ba sa dulo o magiging finally na? Ako nga pala si Ate OJ. Hanggang sa susunod na episode. Bye-bye!